Sa gabing ito, tayo makakatikim ng masustansyang paglalaan sa tatlong part ng programa natin. Ang una ay yung kayamanan mula sa salita ng Diyos. At pagkatapos, susundan ito na maging mahusay sa ministeryo at ang panghuli ay ang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya bilang pansimula sa ating pagpupulong under sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, isang bahagi na may pamagat na kay Jehovah galing ang lahat ng mabuting bagay, ay sa loob ng 10 minuto, ito ay gagampanan sa atin ni Brother Danilo Calzo. Brother Calzo, handa na po kami makinig. Kay Jehovah galing ang lahat ng mabubuting bagay. Sa English kasi binanggit doon Jehovah is my source of goodness. Yung mabubuting bagay dito, goodness. No? Ngayon ang tanong, ano ibig sabihin ng goodness o kabutihan? Kadalasan sa Biblia, pagka sa Hebrew o kaya sa Grego, ginagamit yung kabutihan, kadalasan ito sa moral o kaya sa relihiyosyong diwa. Yan. Pero sa topic natin ito ay sa moral, nakapokus. So, ang kabutihan ay ang lubos-lubos itong definition simpleng kahulugan sa moral, ang kabutihan ay ang lubos-lubos ang anupat walang anumang bahid ng kasamaan o kabulukan. Kasi si Jehovah yun, di ba? At dahil si Jehovah ang sukdulan sa kabutihan, tiyak na makikinabang tayo. Makikinabang tayo. So, paano paraan? Paano paraan? O nagiging masaya tayo. Nagiging masaya tayo dahil dito, sa kongregasyon o sa bayan ni Jehovah, dito lang tayo makakakita ng tunay na kaibigan. Pero siyempre, ikaw muna maging tunay bago ka makakita ng tunay na kaibigan. So, tingnan natin kung paano binanggit ng awit 16:2 and 3. Sabi diyan sinabi ko kay Jehovah, ikaw si Jehovah, galing sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay na mayroon ako. Siyang source of goodness. At mayroon pang binanggit dito. At ang mga banal sa lupa, ang mararangal ay nagpapasaya sa akin. So, ano sabi ng artikulo natin tungkol dun sa banal na binanggit dito, banal na tao, o banal sa lupa? Kanino kaya tumutukoy itong banal sa lupa na ito? Bueno, ito ay tumutukoy dun sa mga tapat o kaya malinis sa moral at tapat kay Jehovah. Yan, kaya yung mga ganong mga kapatid, tinatawag dito na banal sa lupa. Kaya kapag sila ay naging kaibigan natin, yan, mga kapwa natin naglilingkod kay Jehovah, tiyak na tayo ay magiging masaya. Okay? So ano pa ang makikita natin dito na matutunan natin na galing kay Jehovah ang lahat ng kabutihan? Bueno, ituloy natin sa 16 verse 5 and 6 ng awit. Sabi dito, si Jehovah ang aking bahagi at ang aking kopa. Okay? Iniingatan mo ang aking mana. Magaganda ang mga lugar na sinukat mo at ibinigay sa akin. Kontento ako sa aking mana. Ano kaya yung ibig sabihin dito, aking bahagi? Na tinutukoy ni Haring David. Na kapit din sa panahon natin. Ano itong aking bahagi na tinutukoy dito? Ito'y itong aking bahagi ay tumutukoy ito sa isang mabuting kaugnayan mo kay Jehovah at ang pribilehong gamitin kanya para maglingkod sa kanya. Yun ang mana. Pagkataglay mo mabuting kaugnayan kay Jehovah, magiging kontento ka. Sa verse 3, di ba? Sa verse 6, magiging kontento ka dahil sa mana mo na yon. Yung mana na yon, yung mabuting kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Ngayon, siyempre, magdudulot man ng kasiyahan yung mga kabutihan ni Jehovah sa atin, hindi ibig sabihin wala na tayong problema. Magkakaproblema pa rin tayo. Pero para maging kontento ka, susukatin mo ngayon kung ano yung mga problema kung ihahambing mo sa spiritual na pagpapala. Mas marami. Magugulat ka. Mas maraming pagpapala kaysa dinaranas mong problema. Spiritual na
pagpapala. Kaya dapat talaga tayo ay makontento, masiyahan sa tunay na pagsamba at pahalagahan sa spiritual na templo ni Jehovah. Alam niyo na yung spiritual na templo, no? Di ba? Yung may kaugnayan nito sa pagsamba kay Jehovah, sa pamagitan ni Jesus. Yon, napag-aralan natin noong nakaraan. So, tinangay natin ito mga kapatid. Kapag ka naging kaibigan natin ng mga naglilingkod kay Jehovah, masaya tayo, di ba? At kapag ka naalaman natin na si Jehovah ay may mabuti tayong kaugnayan sa Kanya, nagiging kaibigan niya tayo, nagiging kontento rin tayo at masaya. O ano resulta? Magiging panatag tayo. Panatag tayo. Bakit? O tingnan natin 16 verse 18-9 ng awit. Laging nasa isip ko si Jehovah, dahil nasa kanan ko siya, hindi ako matitinag. Ano kaya gusto sabihin nito? Nasa kanan, Hindi ba sa isang mandirigma o sa labanan, meron silang kalasag narito sa kaliwa. Yung kanan naman, yung dito yung tabak. So walang protection dito. Sino magpuprotekta sa iyo? Kung meron kang kaibigan na narito, siyang puprotekta. Si Jehovah, kaibigan natin. Kaibigan niya tayo. Pagkalam natin yon, ay magiging kontento tayo, masaya at puprotektahan talaga tayo ng Diyos na Jehovah. Ngayon, anong ginawa ni David para sa ganun panatag siya? Well, binasa niya yung mga kasaysayan nila Abraham, nila Sarah, Moises, Ruth, at marami pang iba. Kahit yung mga hindi kilalang mga karakter sa Biblia, binasa niya ito at binulay-bulay niya. Nakatulong ito sa kanya para siya maging panatag. So, ilalagay mo si Jehovah, isa sa isip mo siya, kapag ka, sinabi sa verse 8 kanina, kapag ka lagi mo siyang inilalagay sa harap mo, nasa kanan mo, uwi ka nga, hindi ka matitinag, panatag ka. Di ba ganun yun, mga kapatid? Napuprotektahan ka niya kapag ka siya ang lagi mong isa sa isip. Kaya huwag natin pahintulutan na mauna yung masamang kaisipan kasi pagka pumasok ito, sigurado, baka may apply mo yung masama na yon. Kaya pagsikapan natin paglabanan, anong gagawin mo? Anong bagay na malinis, anong bagay na kaigaya, anong bagay na nakakapagpatibay, yung binanggit sa Pilipos 4:8. Pagka yun ang nilalagay mo, isinasa isip mo si Jehovah yun, nagiging protection mo siya. Panatag ka. Kasi lagi mong isinasa isip si Jehovah. Ganon yon. Okay? So, ngayon, tingnan natin dito sa huling bahagi ng ating kayamanan mula sa salita ng Diyos. Pakita natin larawan. Yan, nakita niyo mga kapatid na nasa larawan. Masaya sila, kontento. Bakit? Nagiging makabuluhan ng buhay nila dahil nakapokus ito sa dalisay na pagsamba kay Jehovah na siyang pinagmumulan ng kabutihan o mabubuting bagay. Di ba napakasaya mga kapatid? Ayan, kaibigan nila kasamang naglilingkod kay Jehovah, Tapos alam nila na sila ay kaibigan din ng Diyos ni Jehovah, kaya nakita mo sa kanila, masaya sila at panatag. Kaya ito ngayon ang tanong na dapat itanong natin sa sarili natin. Bakit mas mabuti ang buhay ko ngayon kaysa nung hindi ko pa alam ang katotohanan? Totoo naman yun sa atin Mas mabuti ang buhay natin ngayon kaysa nung bago natin malaman ang katotohanan. Mas mabuti ngayon. Bakit? Kasi meron tayong tinatanong na pag-asa. Hindi katulad noon, wala. Kaya nakita natin mga kapatid, na malaki matutunan natin talaga yung salita ni Jehovah ay tinuturing na isang kayamanan. At alam natin na ang lahat ng mabubuting bagay ay galing kay Jehovah. Mabubuting kaibigan, kaibigan natin si Jehovah at proteksyon natin si Jehovah. Maraming salamat sa iyong bahagi, Brother Carl. So ngayon, tumungo na tayo sa spiritual na hiyas. Sa spiritual hiyas naman, ang pag-uusapan yung buong chapter ng Awit, chapter 16 at 17. At ito'y gagampanan sa atin ni Brother Christian Calso, kaya hinihimok ang lahat
na nasa bulwagang ito ay makibahagi sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang kamay at pagkatapos limitahan ang pagsagot sa loob ng 30 seconds or less. Kaya tawagin natin si Brother Ian sa kanyang bahagi. Okay? Sinong gustong magbasa ng awit 17:8? Okay. Alright. Ang daming bata, Sige. Siguro yung anak ni Sister Flores. Yan. Ingatan mo akong gaya ng itim ng iyong mata. Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Maraming salamat. Okay. Magkaroon muna tayo ng kumbaga parts of the eye muna para maintindihan natin 'to kasi yung itim ng mata, no? Malalim kasi yung Tagalog dito, balintataw. Yung itim, yun yung pupil. Sa mata natin, 'di ba may puti? Sclera ang tawag yata diyan kung tama bigkas ko. Tapos yung kulay ng mata, yun yung iris. Yung gitna, yun ang pupil. Doon pumapasok yung liwanag, kaya minsan lumalaki, lumiliit. Okay? Yun yung balintataw o yung itim ng mata na tinutukoy sa awit 17:8. Kaya ngayon, dito tayo sa tanong. Anong ibig sabihin ng Biblia nang banggitin nito ang itim o balintataw ng iyong mata? Sige, si Brother Umali. Sa diwa kung paanong sensitive yung ating pupil, yung itim ng ating mata. Iniingatan natin, ayaw nating madapuan. Sa katulad na paraan, ganun din yung pag-iingat sa atin ni Jehovah, hindi niya hinayaan na may mangyaring masama sa atin. Okay. Ano pa, mga kapatid? Kasi meron maganda diyang punto maliliit na tao. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Yung itim na mata, bakit naging maliit na tao sa mata ni Jehovah? Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kung nabasa natin yung insight. Oo. Maganda yun Okay? Okay. Sige, Brother Luis Tro. Paliwanag ng insight, yung kahulugan, lalo ng salitang Hebreo na ishon, na binanggit doon, na kapag ginamit kasama ng mata, nangangahulugan literally, maliit na tao ng mata. So, nakita doon na parang doon sa awit 17:8 ay sa literal, maliit na tao, anak na babae ng mata, balintataw ng mata, gaya ng ginamit sa New World Translation. Pero pinapakita lang nito, tinutukoy nito yung maliit na larawan ng isang tao na masasalamin sa balintataw o doon sa itim ng ating mata. Yun ang nakikita ni Jehovah. Kuha niyo, mga kapatid. Masakit. Ano nararamdaman ni Jehovah pag natamaan yung mata? Kahit maliit na nakikita niya, ano ba nararamdaman niyo pag napuwing kayo? Okay? Sister Barce. Okay. Ang itim na mata, kung hindi ako nagkakamali, ito yung tinatawag na cornea. Tama ba ako? Pupil po. Cornea yun tumatakip. Ito ang pinakamasilang bahagi ng katawan natin na pinaka-ingat-ingatan. Kapag nalagyan ito ng pinakamaliit na bagay, halimbawa buhok o maliit na buhangin, ito yun, nararamdaman agad na napakasakit talaga. Na halos buong katawan mo ay nandoon yung sakit. At kapag napinsala ito, pwedeng mabulag. Yun. Kaya, masakit, nararamdaman ni Jehovah. Okay? May karagdagan pa si Brother Mihulio. Pinakita doon sa Deuteronomio 32:10, yung pangangalagaan ni Jehovah na inenatulad niya yung kanyang bayan bilang pagka siya ay nasasaktan. Kasi pansin natin, tayo nga, di ba? Literal, pagka napuwing tayo, ano na agad yung pagkilos, alisin agad natin yung dahilan, bakit sumakit yung mata natin. So, dinalarawan doon yung pagkilos agad, karaka-raka. Ay kikilos agad si Jehovah kapag nakita niya na yung kanyang bayan ay nasasaktan.
Ganun din naman tayo. Dapat maging sensitibo rin tayo sa damdamin ng iba. Kasi kung masasaktan natin yung damdamin ng iba, kikilos din agad tayo para ayusin yung pagkakasakit na yan. Tumpak. Okay? Okay, sige, Brother Calso. Meron pang binanggit dito yung sa Arios 2:8. Sabi ni Jehovah, ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim na aking mga mata. Ano gusto sabihin noon? Kasi alam natin na hindi na magtatagal, malapit na Armageddon. Pero tiyak na bago Armageddon, daranas tayo ng pag-uusig. Ano? Pero pagka umabot na sa sukdulan, na parang tayo ay talagang sasalintay na ng gusto, sabi ni Jehovah, ang gagalaw sa inyo ay parang ginalaw yung itim na aking mata. Masakit sa kanya yon. Kaya igagawad na niya yung Armageddon. Hindi niya pa tinutang masalanta ang kanyang bayan. Yun yung karugtong nung sagot ni Brother Mihulyo. Kikilo siya kagad. Tapos na. Hindi na natin patatagalin. Yun yung point dito, no? Okay, dito na tayo sa mga natutunan natin, no? Time nyo naman magpatibayan, no? Sa isa't isa, sa tayong lahat. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual ng iyas ang nagustuhan mo? Okay. Unahin ko to si Bart at nakiusap sa akin. Sige, Bart. Binanggit po sa awit 16 ko, nagaling po sa kanyang lahat ng mabubuting bagay. Kaya naman po, nagpapasalamat ako kay Jehovah sa mga ibinibigay niya pong pagpapala sa akin at sa pamilya ko. Ganda, no? Mahusay na bata yan na. Sige. Okay, si Sister Quiñones. Sa awit 17:14, binanggit doon na ang tao ay nabubuhay lang para sa kasalukuyan. Para bang wala talagang layunin. Gawin mo na ngayon dahil ikaw'y mamamatay at wala na. Parang ganun ang dating. Pero binanggit sa kasunod na verse 15 na diniin doon, ang mahalaga yung pangalan na magagawa mo sa harap ni Jehovah. Yung relasyon natin kay Jehovah, ang siyang may tuturing na kayamanan. Kaya ngayon pa lang, kahit na nalilimitahan tayo ng iba pang bagay o mahirap ang sitwasyon, mahalaga pa rin talaga, lagi natin tandaan na yung ginagawa natin sa araw-araw ay makakagawa yun ng mabuting pangalan sa harap ni Jehovah. Okay. Sister Calso muna. Unahin natin. Ang awit chapter 16 verse 89 ay malaking tulong sa akin. Gaano mang kabigat ang problema ko o kabagawan sa aking buhay, palagi ko talagang inisip ang Diyos na Jehovah. Siya ang palaging nasa harap ko at hinahawakan niyang kanang kamay ko na talagang hindi ako matitinag. Kaya nagkakaroon ako ng kapanatagan at walang hulilip na kalagayahan. At napasaya ko rin ang Diyos na Jehovah at itinaguyod ko ang kanyang soberanya sa buong lupa. Yun, ganda, no? Nasa kanan ni Sister Calso, si Jehovah, nasa kaliwa naman niya si Brother Calso. Okay, si Sister Lilia Vasquez. Sa awit 16 verse 7, binanggit doon na pupurihin ko si Jehovah na nagpapayo sa akin. Kahit sa gabi, itinutuwid ako ng kaloob-looban ng aking isip. Ang Diyos na Jehovah ay nagbibigay ng payo sa akin. Halimbawa, sa pamagitan ng kanyang salita, yung Biblia, yung banal na espiritu, at maging ang kongregasyong Kristiyano. Kung regular kong babasahin at bubulay-bulayin ang kanyang salita at hihilingin sa pamagitan ng panalangin, na maikapit ko yung aking mga binulay-bulay para ito ay tumago sa aking kaibuturan ng puso. Sister Ciares. Ayan, si Lara. Naging hiyas po sa akin ang awit 16:7. Nabanggit po dito na naitutuwid si David ng kaloob-looban ng kanyang isip. Ibig sabihin, si Daniel po ay may budhing nasanay sa kasulatan. Para sa akin naman po, gusto ko po magkaroon ng budhi na nasanay sa Biblia para po hindi po gumawa ng mali, kundi ng tama po. Tanda mo yan, sister. Sagot mo, ha? Okay, sino pa? Sister Lota. Ayan. Yan. Dito naman sa awit 75, na manatili nawa sa iyong mga daan ang mga paa ko,
para hindi ako matalisod. So sa paglakad po natin sa daan papunta sa bagong sanlibutan, na-encounter natin yung mga trials sa buhay, reason para tayo matalisod. Pero kung manatili tayo sa daan ni Jehovah sa pamagitan ng regular na pagdalo sa pulong, makibahagi sa ministeryo, personal study at prayers, maingatan po natin yung paa natin na patuloy na lumakad sa daan patungo sa buhay. Okay, maraming salamat mga kapatid. Okay, dumako na tayo sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Cal. So ngayon, tumungo na tayo sa pagbabasa ng Biblia at ang babasahin sa atin ay ang awit chapter 17, verse 1 hanggang 15. Ito ay gagampanan namin sa atin ni Shane Kevin Calso at babasahin niya ito sa loob ng 4 minutes. Kaya Brother Shane, handa na kaming makinig. Panalangin ni David, dinggin mo ang paghiko ng katarungan, O Jehovah. Bigyan pansin mo ang panghiko ng tulong, pakinggan mo ang panalangin kong walang pagkukunwari. Magbigay ka nawa ng makataruan hatod alang-alang sa akin. Makita nawa ng iyong mata ang tama. Sinuri mo ang puso ko, sinuri mo ako sa gabi. Dinalisay mo ako, makikita mong hindi ako naplano ng anumang masama. At ang bibig ko ay hindi nakasala, di gaya na ginagawa ng iba. Hindi ko tinuturang ang mga magnanakaw dahil sa iyong salita. Manatili nawa sa iyong mga daan ang mga paa ko para hindi ako matilisod. Tumatawag ako sa iyo dahil alam kong sasagutin mo ako, O Diyos. Dinggin mo ako, pakinggan mo ang sinasabi ko. Ipakita mo ang iyong tapat na pag-ibig sa kamahang paraan, O takapagligtas ng mga tumatakas sa mga narebelde sa iyo at nangalong sa iyong kanakamay. Ingatan mo akong gaya ng itin ng iyong mata. Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Bantayan mo ako mula sa masasamang sumasalakay sa akin, mula sa mortal kong mga kaaway na nakapalibot sa akin. Naging mahin sila, nagsasalita sila ng may kayabangan. Ngayon ay sinusuko nila kami, umahanap sila ng pagkakataon babagsakin kami. Ang kaaway ay gaya ng leon na sabit manlapan ng biktima, gaya ng leon na nakadago at nag-aaban. O Jehovah, harapin mo siya at babagsagin. Iligtas mo ako sa masama gamit ang iyong espada. O Jehovah, iligtas mo ako sa pamamagitan ng iyong kamay mula sa mga taong sa mundong ito na nabubuhay lang para sa kasalukuyan na binubusok mo ng mabuting bagay at nag-iwan naman na sa marami nilang anak. Pero ako, makikita ko ang iyong mukha dahil ginagawa ko ang tama. Kontento akong magising na kasama ka. Okay. Maraming salamat, Shane, sa iyong pagbabasa. Ikaw ay sinasanay sa Aralin 5 na tumpak na pagbabasa. So, malakas. Ginawa niya ito sa basahin ng malakas at eksakto kung ano ang nasa pahina. So, talagang ginampanan ng Brother Shane ang pagbabasa ayon kung ano yung nakasulat doon sa pahinang kanya ng Biblia. At ginawa niya ito sa 3 bagay. Una is yung magandang mabuti. Sa pagandang mabuti, talagang tunay nakita ko ang kanyang paghahanda sa bagay na ito. Talagang nagsisikap siya na abutin ang lahat, lalo na sa Tagalog, talagang babasahin ito. Pangalawa, bigkasin ng tama ang bawat salita. Ano pat sa kanyang pagsasalita, alam naman natin na sa inyong pakipag-usap sa talagang sa pagsisikap niya ay pinipilit niyang paliwanag ang kanyang Tagalog na salita at magsalita ng malinaw. Sa pagkakataong ito, nagampanan ni Brother Shane ang bahagi niya sa tumpak na pagbabasa. Ngayon, tumungo naman tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Itong second part ng programa natin, ito yung pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang senaryo nito ay ang sabay-bahay at ang gaganap dito ay si Sister Kylie Jacinto kasama si Irish Atamosa. Ito ay ang pagbibigay ng imbitasyon sa memorial. Ating pong silang tunghayan. Hello, good morning. Ako pala si Kylie. Ay, sorry, nagmamadali ako eh. Pansin ko nga, pero saglit lang naman to, iabot ko lang sa iyo yung invitation na ito. Ito po. Ano to?
Iniimbitahan po kasi namin ang mga tao na umattend sa at makinabang sa nalalapit na espesyal na okasyon. Ito po yung pag-alaala ng kamatayan ni Jesus at i-commemorate po ito ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Mukhang maganda nga to. Opo. At kung okay lang po sa inyo, since busy po kayo ngayong araw, balik po sana ako sa ibang araw para mapag-usapan po natin kung ano po yung aasahan niyo po sa programa at bakit mahalaga na ikaw at ang buong pamilya po ninyo ay maka-attend sa special occasion na ito. Sige. Okay. Ano pong pangalan po nila? Ako pala si Irish. Ate Irish, salamat po. Balik po ako sa susunod. Thank you. Okay, maraming salamat sa inyong 1 minutong paggawa ng inyong bahagi, no? So kayo naman ay sinasanay sa Arilin 11 na sigla. Magsalita ng masigla para mapakilos ang tagapakinig. Kaya tandaan natin, para maging effective ito sa ating ministeryo, ibuhay yung ating paraan ng pakikipag-usap, no? Sa pamagitan ng 3 bagay, tatandaan natin. Isa, puso mo yung material na kung saan yung alam niya yung content ng kanyang bahagi, no? Pangalawa, isipin yung tagapakinig mo. At pangatlo, gawing buhay ang bahayag o presentasyon mo. Kaya dito sa 3 paraan nito, tunay na gampanan ni Sister Irish ay Kylie at Iris ang kanilang bahagi. Ngayon tumungo naman tayo dito sa susunod na may bahagi, ang pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito pa rin ay sa bahay-bahay at ito ay gagampanan sa loob ng 3 minuto ni Sister Ellen Alquezar kasama si Sister Jen Tolesora. Handa na po natin silang tunghayan. Ay, magandang umaga po. Ako po pala si Ellen. Gusto lang po kitang bigyan ng isang invitasyon na kung saan gaganapin yung isang mahalagang okasyon. Ano bang okasyon yan? Anniversary po ng kamatayan ni Jesus. Marahil po familiar kayo dun sa tinatawag na Semana Santa o Holy Week po, na kung saan sineselebrate ng mga tao o inaalala nila yung araw ng kamatayan ni Jesus. Familiar naman ako. Nagsisimba naman kami ng family ko kapag ka Holy Week. Mabuti naman po at hindi nyo nakakalimutan at pinahahalagahan nyo pa din po ito. Meron po pala akong isang video dito na kung saan pinakikita yung kahalagahan at magiging pakinabang natin dahil dun sa sinakripisyo ni Jesus. Panoodin po natin. Okay. Sa video po, may binanggit na teksto sa Lucas 22:19. Basahin lang po natin. Pakisuyuan po kita. Okay. Sabi dito, kumuha rin siya ng tinapay, nagpapasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ito, ibinigay sa kanila at sinabi, sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Salamat po sa pagbasa ng teksto. O sabi po dun sa teksto, inutos po ni Jesus na dapat po nating alalahanin yung kamatayan niya. At doon naman po sa video, ano naman po yung magandang pakinabang dahil nagsakripisyo po sa atin si Jesus. Sabi dito, yung yung sacrifice niya, nag-open ng magandang opportunity. Then yung lupa daw magiging magandang paraiso, mawawala na yung sakit, pati yung kamatayan. Tama po kayo, ate. Pero paano po kaya natin mapapakita na pinahalagahan natin yung sakripisyong binigay sa atin ni Jesus? Siguro dapat natin sundin yung mga utos niya at yun nabanggit doon na alalahanin daw yung araw ng kamatayan niya. Tama ba? Tama po kayo. Kaya ito po yung invitation, bibigay ko po ito sa inyo. Nandito po sa loob yung details kung kailan at saan gaganapin ito. Pwede ko po ba kayong makilala? Jen yung pangalan. Oo, Ate Jen. So ito po yung invitation. Sana po makadalo kayo, pati yung pamilya po ninyo. Sige, try ko. Okay, maraming salamat Sister Ellen at Sister Jen. Kayo naman ay isinasanay sa Arilin 9 ng tamang paggamit ng visual aid. So tandaan natin mga kapatid, sa paggamit ng visual aid, ito kasi ang mas madali para maipaliwanag natin yung puntong nais natin ituwid sa ating kausap. Kaya pag ikaw ay gumamit ng visual aid, magiging malinaw at madaling tandaan yung mahalagang puntong binabahagi mo, yung tinuturo mo. Ngayon, paano ito gagampanan o gagawin? Tandaan natin yung 2 bagay. Pumili ng visual aid na makakatulong sa pagtuturo mo. So, dapat yung visual aid natin angkop dun sa paksang pag-uusapan natin. At pangalawa, siguraduhin makikita ng mga tagapakinig mo ang visual aid. Tayo ay gumagamit ng mga devices like iPad or mga Android phones. So, make sure
pag tayo magpapakita nito sa ating kausap, nakikita niya yung entire video, no? Kasi maaring sinasarili natin yung pagtingin sa video na to, ano pat hindi na nakikita nung ating tagapakinig. So tandaan, dapat siguraduhin nakikita ng tagapakinig ang ating visual aid. So dito sa bagay na to, nagampanan ni Sister Ellen at Sister Jen ang kanilang bahagi. Ngayon, tumungo naman tayo dito sa susunod na may bahagi na ganun pa rin, pagpapasimula ng pakikipag-usap, pero ito naman ay sa di formal na pagpapatotoo. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Gacel Arjona kasama Sister Mary Ann Ciares sa loob ng 2 minuto. Atin po silang tunghayan. Hi, marami kang hinahanger. Nag-uukay ka? Oo, nag-online selling ako. Mura lang ba yung mga paninda mo? Oo, pili ka lang dyan. Baka may magustuhan ka. Mura lang yan. Sige, mamaya pili ako. Kumusta naman yung kitaan dyan sa ukay? Okay naman yung kitaan. Basta madiskarte ka lang, tsaka masipag ka lang talaga. Ganun ba talaga? Mukhang masipag ka naman, tsaka madiskarte. Tsaka ang ganda ng pwesto mo, ah. Ay, oo. Ang swerte ko nga kasi nakuha ko tong bungad. Tsaka talagang daanan siya ng mga tao. Kaya pala, no? Siya nga pala, baka libre ka sa March 24. For 5:45 pa naman yun ng hapon. Baka wala ka nang gagawin. Gusto ka sana naming imbitahan. Aalalahanin kasi namin yung kamatayan ng Panginoong Yesus. Baka wala kayong gagawin buong pamilya. 24? Holy Week din kasi namin yun na may panata rin kami na magpenitensya. Ganun ba? Sige, okay lang. Pero baka mapag-isipan mo lang. Iwanan ko na lang tong invitation sa'yo. Nandyan kasi yung oras, address kung kailan gaganapin. Baka mapag-isipan mo. Sabi mo kasi 1 week, no? Sa amin kasi 1 araw lang. Baka yung 1 araw mo pwede mong i-attend. Malay mo yung mga mapapakinggan mo doon, yung malalim na dahilan ng kamatayan ng Panginoong Yesus, magamit mo sa pagpepenitensya mo. Sa bagay. Pero pag-isipan ko din. Pero hindi ako magpa-promise, ha? Sige, okay lang. Andiyan naman yung mga details kaya pwede mong pag-aralan kung may time ka. Okay, maraming salamat Sister Gacel at Sister Mary Ann. Kayo naman ay sinasanay sa Arilin 2 ng pagiging natural. So magsalita ng natural na paraan at mula sa puso. So nakita naman natin na sa normal na pakipag-usap natin kay Sister Gacel, ganon ang kanyang natural na pagsasalita. So ginamap niya to sa 3 bagay, no? So tinandaan niya itong mga bagay na ito. Manalangin at maghandang mabuti. Ito ang una niyang ginawa para talagang maibahagi ito sa kanyang kausap. Pangalawa, magsalita mula sa puso. At ang pangatlo, tumingin sa mga tagapakinig o sa kanyang kausap. So, tunay na nagampanan ni Sister Gacel ang bahaging ito sa pagiging natural. Ngayon, tumungo na tayo dito sa panghuling part ng panghuling part doon sa second part ng programa natin, maging mahusay sa ministeryo. Ito na may paggawa ng alagad. Ito naman ay doon sa ating masayang buhay magpakailanman. Sinipi ito sa aklat na ito ay intro at sa paragraph 1 hanggang 3. Ito ay sa gagampanan sa atin ni Sister Michelle Umali kasama si Sister Flor Sentidas. Atin po silang tunghayan sa loob ng 5 minutes. Okay, ate, no? Dito na pa tayo sa lesson 14. Paano tatanggapin ng Diyos ang pagsamba natin? So sa naunang aralin, nakita natin na hindi lahat ng relihiyon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pero pwede nating sambahin ang ating mailalang sa paraang tinatanggap niya. Kaya ano kayang uri ng pagsamba o relihiyon ang tinatanggap niya? So titignan po natin yan dito sa pag-aaral natin. So sa number 1, titignan po natin kung saan kaya dapat nakabase ang pagsamba natin. Pakisuyuan ko po kayo na basahin yung number 1. Ayan, salamat po sa mahusay na pagbabasa. Sa tanong po, saan dapat nakabase ang pagsamba natin? Sa Biblia? Tama po kayo, no? Kung papansinin niyo po, ayon dyan sa Juan 17:17, bakit kaya mahalaga na nakabase sa Biblia ang ating pagsamba? Kasi nandito ang katotohanan. Opo, mahusay, no? Pero kung ito ang katotohanan,
bakit hindi ito nasusunod ng marami? So tignan po natin ate yung ulat sa Marcos 7:9. Pakisuyuan ko po kayo na basahin. Sinabi niya sa kanila, ang galing ninyong gumawa ng paraan para malusutan ang utos ng Diyos at sumunod sa kanilang tradisyon. Ayan, salamat po no ate. So ayon po sa teksto, ano po ang sinusunod ng ibang relihiyon? Sabi dito, yung mga tradisyon nila. Tama po no. So instead na ang Diyos ang sundin nila, sino po yung sinusunod nila? Sarili nila. Opo. So sino ngayon na ang nagiging Diyos nila? Kundi sarili din nila. Tama po, no? Kaya ano kaya po yung mararamdaman ng Diyos na Jehovah kung magbe-base po tayo sa Bible? Siyempre, natutuwa siya. Tama po, no? Malinaw na po ba ate sa inyo yung number 1? Oo, malinaw na. Okay po, dito naman po tayo sa number 2. Pakisuyo po na pakibasa po ninyo. Ayan, salamat po. Bago ang tanong, basahin po muna natin yung sinasabi sa Isaias 42:8. Pakisuyo po na pakibasa. Ako si Jehovah, yan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko at hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahen ang papuri para sa akin. Ayan, salamat po, no? Sa tanong, paano natin dapat sambahin si Jehovah? Siya lang ang dapat natin sambahin. Tama po. Kailangan pa po bang gumamit tayo ng mga imahen o ribulto para sambahin siya? Ano pong sabi sa teksto ate? Sabi dito nga na hindi niya ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian niya at kapurihan sa kanya. Tama po. So sino lang po ang dapat na tumanggap ng kapurihan? Diyos na Jehovah lang. Tama po. Bukod doon, anong uri po kaya ng pagsamba ang tinatanggap ng Diyos na Jehovah? Dapat ito ay banal at katanggap-tanggap. Ayan, tama po, no? Paano po kaya magiging banal at katanggap-tanggap, ate, yung ating pagsamba? Kung susundin natin ang mga utos niya at pamantayan niya, halimbawa, sa pag-aasawa, wala rin tayong bisyo tulad ng pananagaryo at pag-aabuso sa droga. Opo. At sa susunod po, no, ate Flor, pag-aaralan pa natin yung ibang mga pamantayan ng Diyos na Jehovah. Okay po, proceed po tayo dito sa number 3. Pakisuyo po. Ayan, salamat, no. Bakit kaya ate na hindi sapat na manalangin na lang tayo sa bahay o kaya naman ay mag-isa lang tayo na sumamba sa Diyos na Jehovah? Bakit kaya dapat tayong sumamba kay Jehovah kasama ng iba? Ano po ba yung paanyaya niya sa atin? Inayayahan nga niya tayo na papurihan siya sa kongregasyon. Tama po. At paano po natin yun magagawa? Kapag dumalo tayo ng pulong. Opo, mahusay, no? So, pakisuyuan ko po kayo ate na basahin din yung awit 104:33. Aawit ako kay Jehovah sa buong buhay ko. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos hanggat nabubuhay ako. Salamat po. Kung papansinin ninyo, no, Ate Flor, dyan sa brochure or dyan sa libro po ninyo, meron pong picture sa taas. Ano po kaya yung ginagawa natin kapag dumadalo sa pulong? Umaawit sama-sama. Tama po. At kapag ginagawa po natin yan, sino po yung napapapurihan natin? Ang Diyos na Jehovah. Mahusay po. Kaya po ako, no, ate, personal ko pong na-appreciate yung pagdalo po ninyo sa pagpupulo, kasama po ng inyong mga anak kahit na busy po kayo. Salamat po sa mga pagsisikap po ninyo. Kaya sa tinalakay natin, ate, dyan sa number 1 to 3, meron pa po ba kayong tanong? Wala na, malinaw na sa akin. Okay po. So dito na po tayo sa pag-aralan. Okay, maraming salamat Sister Michelle at Sister Flor sa inyong bahagi. Kayo naman ay sinasanay sa Arilin 6 ang pagtuturo na ipakita ang kahalagaan ng teksto. So nakita naman natin sa kanilang paraan na ang kanilang pagba-Bible study ay talagang teksto ang ginagamit nilang basihan para maitawid yung impormasyon nito sa kanyang kausap. So paano ba gagawin ito or ano ang dapat nating gagawin? Huwag basta basahin ng teksto at pumunta sa kasunod na punto. Make sure na tiyaking malinaw na makikita ng tagapakinig mo ang koneksyon ng tekstong binabasa mo sa puntong pinalilitaw mo. So again, make sure lang na yung ating punto na sasabihin ay madaling maunawaan ng ating kausap. Lalo na kung yung teksto na yun ay iaangkop natin. So sa ating namang pag-Bible study, meron na tayong nakikitang basahin ang tekstong ito.
sa paraan ng pagbabasa natin, i-explain nating mabuti sa ating study yung kahalagahan ng teksto nito. So, paano ito gagawin? Itampok ang mahalagang salita, which is nagawa naman ni Sister Umali, at ang pangalawa ay idiin yung punto, at pangatlo, gawing simple ang pagpapaliwanag sa kahalagahan ng teksto. Again, pag tayo nagba-Bible study, hindi lang yung aklat o yung brochure ang ating bitbit. Halimbawa, sa pag-ating Bible study, ay yung teksto ay very important din para maitawid natin kasi tayo ay nakikipag-usap mula sa Biblia. Hindi sa bibig natin, kundi sa Biblia dahil itong nais nating itawid sa ating kausap, yung binabanggit ng aklat na ito. So dito na nagtatapos yung second part ng programa natin. Tayo naman ay tumungo na sa huling bahagi ng programa, ang pamumuhay bilang Kristiyano. At bago tayo tumungo sa susunod na may bahagi, tayo muna ay tumayo at awitin natin, kung ito'y komportable sa ating kalagayan, sa song number 20 na may pamagat na ibinigay mo ang iyong mahal na anak. Ito'y halaw sa unang 1, chapter 4, verse 9. Kaya kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehova. Sunod na may bahagi, papaano tayo maghahanda para sa memorial? Ito ay isang talakayan sa loob ng 15 minutes. Kaya tayo po ay makibahagi sa part na ito at ito ay gagampanan sa atin ni Brother Roy Mata. Brother Mata, handa na po kaming makinig. Bilang pagsunod sa utos na Jesus, sa linggo ng Marso 24, 20 araw na lang simula ngayon. Anong gagawin natin? Alalahanin natin ang kamatayan ni Jesus na nagpapakita ng dalawang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig. Unang-una, ni Jehova, at ikalawa, nung ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay para sa atin. Alalahanin natin yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya lang ang tanong na dapat natin paghandaan ngayon pa lamang ay, paano tayo makapaghahanda para sa espesyal na okasyong ito? Tinatanong tayo nito, mga kapatid, lahat tayo. Paano nga ba? Anong paghahanda ang gagawin natin? Bueno, paisuyo po sa inyong mga workbook dyan. Merong 6 na mga paalaala o tagubilin na pwede nating isapuso. Yung 6 na yan. Yan, makita nyo dyan sa unang bullet, ang paalala sa atin ay una, ay ito. Gawin ang lahat para makabahagi sa kampanya na iniimbitahan ang mga tao sa espesyal na pahayag at sa memorial. Kaya bago dumating ang Marso 24, Marso 16, may special muna tayo o special talk. Yun muna ang ating uunahin o paghandaan din. Bago ang memorial. Anong paalala sa atin? Paalala sa atin, ilista ang mga kakilala natin o kakilala mo. At imbitahan sila. Kasunod, kung hindi sila sakop ng inyong teritoryo, mayroong paalala din sa atin. Hanapin ito sa jw.org ang oras at lugar ng mga pulong na malapit sa kanila para sila mismo ay makadalo sa ganitong napakahalagang okasyon. Ikalawa, yan, paborito natin ito mga kapatid, yamang may promo ito. Yan. Sa Marso at Abril, ang 2 buwan ito mga kapatid, simula ngayong Marso, sikapang dagdagan ang panahon mo sa ministeryo. Pagdagdag, ibig sabihin, inuuna natin lagi yung kaharian. Para may dagdag, iwasan natin magbawas mga kapatid dagdagan natin. Kaya anong sabi rito? Kaya ba nating mag-auxiliary pioneer mga kapatid? Kung may naramdaman tayo, at medyo halimbawa hindi makalabas sa larangan, meron naman mga iba pang paraan. O kaya kung may nasa mabuting kalusugan naman, kahit sabihin natin hindi tayo makapag-auxiliary pioneer, pero kung espiritu naman ng pioneer, mas mabuti rin. Pero hanggat maaari, inihimok tayo na mag-auxiliary pioneer na umaabot sa 15 o 30 oras. Huwag ilang yan mga kapatid, mahalaga yan. 15 oras, kung 2 kaluluwa din naman ang katumbas niyan. O 3. O sabihin na natin 1, ang malaking bagay yon. Yung mga paalala ito sa atin. Pangatlo, anong paalala sa atin mga kapatid? Sa Marso 18, simula ng pagbabasa tungkol sa mahalagang pangyayari noong huling linggo ng buhay ni Jesus sa lupa. Bible reading natin mga kapatid.
Di ba araw-araw naman tayo nagbabasa ng Biblia? Wala sa atin dito hindi nagbabasa ng Biblia, di ho ba mga kapatid? Lahat tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw. Kaya ang schedule natin sa Marso 18, umpisahan na natin yon. Tapos sabi rito, paalala pa sa atin, nasa sa iyo kung gaano karami ang babasahin mo sa bawat araw. At ang paalala dyan nakalagay sa schedule ng pagbabasa ng Biblia sa memorial para sa 2024 na nasa pahina 6 hanggang pahina 7. Yan ang ikatlong paalala sa atin, mga kapatid. Yung pang-apat, ano yun? Pang-apat, sa araw ng memorial, o actual na mismo, Marso 24, panoorin ang special na pang-umagang pagsamba sa jw.org. So umaga yon. Kasi ang ating memorial naman na pag-celebrate o pag-alaala before sundown. O sundown ika nga, paglubog ng araw. Yun ang paalala pa sa atin. At panglima, ano yung paalala na yan sa atin? Sa memorial, paalala sa atin, welcome ang mga baguhan at di-aktibo. Mga di-aktibo, baka minsan magkamali tayo. Ay, Brad, sis, buti at buhay pa tayo. Iwasan natin yon. Maging positibo tayo. I-welcome natin sila. Tapos, pagkatapos ng programa, alamin kung may mga tanong sila at sasagutin natin yon. Karugtong nito, makipag-appointment sa mga dumalo para tulungan silang matuto pa tungkol doon sa ginawa ni Jehovah para sa atin. At panghuli, bulay-bulayin natin yung memorial, mismo o ang pantubos na ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Na ibinigay niya ang kanyang buhay, at the same time, si Jehovah ang nagbigay para sa atin. Ibubulay-bulayin natin yung mga kapatid, mga bagay na yon. Bubulay-bulayin natin, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng meditation para sa ating mga sarili. Pwede natin itanong ano kaya ang magagawa ko para sa tunay na pagsamba? Yan, hindi laging nagagawa lamang ni Jehovah at ni Jesus. Tayo rin mayroong magagawa. Mayroon tayong magagawa mga kapatid. Kaya dahil dyan, sa mga paalalang ito, tutulong ito sa atin na mapaghandaan natin ng patiuna itong ating napaka-espesyal na paggunita o pag-alaala sa kamatayan ni Jesus. Kaya dahil dyan, paisuyo na ating panuorin yung ating video na talagang titibok o ika nga, tutulong sa atin na maisip-isipan natin, ang pag-isipan natin yung mga bagay na ito. Paisuyo po sa ating video. Isip-isipin ng isang mundong payapa. Walang pagdurusa. May saganang pagkain para sa lahat. At walang nagkakasakit. Pero paano magiging posible ang napakagandang kinabukasang ito? Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. May layunin ang pagpunta niya sa lupa. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga minamahal niya. Noong gabi bago siya mamatay, iniutos ni Jesus na alalahanin natin ang kanyang sakripisyo. Sinabi niya, patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa anibersaryo ng kanyang kamatayan, magtitipon ng mga tao sa buong mundo para alalahanin siya. Ikaw at ang iyong pamilya ay iniimbitahan ng mga saksi ni Jehovah sa memorial ng kamatayan ni Jesus. Malalaman mo sa pagtitipong iyon kung bakit napakahalaga ng sakripisyo ni Jesus at kung paano ka makikinabang sa kanyang mga pangako. Para malaman ang sinasabi ng Biblia tungkol dito at sa iba pang mga paksa. Okay, salamat sa ating video. Kaya ito naman mga kapatid ang inyong bahagi. Yamang pagtalakay ito, ang tanong natin ay, ayon sa video natin na panood, ang tanong natin ganito. Paano natin magagamit ang video na ito sa kampanya sa memorial? Mahirap ang sagot nito. Kay Brother Nuestro Pasuyo. Nakita ko sa ng video kung bakit mahalaga yung kamatayan ng Panginoong Sus. Tapos paano natin alalahanin yung kamatayan ng Panginoong Sus. Magandang gamitin natin yon kasi maaring alam nila na mahalaga yung kamatayan ng Panginoong Sus, pero baka hindi nila alam paano. Mga ibang relihiyon sa ngayon, pag inalala kamatayan ng Panginoong Sus,
penitensya, mahabang panalangin, mga kung ano-ano, mga pagpapahirap ang kailangan gawin ng isa. Kaya kapag in-invite natin sila, baka mag-isip sila, paano nga ba lahanin ng kamatayan ng Panginoong Sus? Kaya maganda na gamitin yung video para ipakita simple lamang yung inutos ng Panginoong Sus na pag-alala sa kamatayan niya. Yun, magandang punto yun mga kapatid. Okay. Kay Brother Mihulio muna. Magamit din natin yung video na yung kamatayan ni Jesus ay mayroong kapalit. Ano ang kapalit? Tulad yung nakita natin doon sa video, mga pagpapala. Yung mga pagpapala na nilalarawan sa video, makakamta ng isa kung papahalaga niya yung pantubos. Yan. Gabundok ng problema, pero gadagat naman ang mga pagpapala. Kay Sister Kinyunis mo sa likuran pa isuyo. Magagamit po natin yung videong ito sa pamamagitan ng after iabot yung invitation, tanungin natin yung binigyan natin na may tanong ka ba regarding sa okasyon na ito? Kasi malamang wala talaga silang idea, hindi alam nila, pwede natin sabihin iba kasi kung paano tayo nag-celebrate nito. Yung video na yon ang tutulong na masagot yung mga tanong ng binigyan natin ng invitation. Yan, live na live. Salamat po. Ay, Sister Carlos muna pa isuyo. Pagkatapos na ibibigay natin ang imbitasyon, kung interesadong kausap natin, play natin ang video. Yun. Nangkop din ito mga kapatid. Okay, kay Brother Torres pa isuyo. Pwede po nating pasimulang itanong kung anong epekto sa atin ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Tapos i-play po natin yung video. Pag kami time pa po. Yan, salamat. Kay Brother Renz pa isuyo. Maaring yung kausap natin, baka uuwi na ng probinsya, pupunta sa malayong lugar, pwede din natin turuan paano gamitin yung website natin, makakanap ng pulong para maka-attend siya ng memorial. Ayan, salamat. Okay? Wala naman tayong nakita mga kapatid. Ayan. Kailang araw pa tayo sa pamamahagin to, nakadalawang araw na. Okay? Meron pa tayong komento, meron pa tayong oras. Kay Brother Nuestro ulit, pasuyo. Isa ring magandang punto na pinakita ng video ay na buong mundo ipagdiriwang ito ng sabay-sabay ng mga saksi ni Jehovah. Kaya baka doon sa video, maaaring rin nating i-highlight kung paano tinanggap yung mga bisita doon sa pagpupulong. Kaya para maidiin na hindi sila dapat mahiya o mag-alangan sa pagdalo kasi i-welcome talaga ang lahat. Ayan. Pwedeng ganun mga kapatid ang gawin natin. Okay? Kay Sister Herotani, pasuyo. Sinasabi nga rito na dapat alalahanin ang kamatayan ni Jesus. Bakit? Dito kasi sinabi rito sa Lucas 22:19, ipaliwanag natin sa kanila na ito lang ang sinabi ni Jesus sa atin na patuloy nating gawin. Ito bilang paalala sa Kanya. Ayan. Mahaba-habang paliwanagan yun mga kapatid. 22:19. Ayan. Pag ginawa natin yan, baka sasabihin natin study saksi na ako. Pero hindi naman ganyan mga kapatid. Kumbaga, overview yun doon sa memorial na ating iniimbita sa kanila. Okay? Meron pa ba kayong mga komento doon mga kapatid? Meron pa tayong ilang minuto para sa ating talakayan. Okay? So, kay Brother Torres, pasuyo. Kahit po sa informal, very effective din po yung video natin. Sa simula pa lang po, mapapaisip sila na isipin yung isang napakagandang buhay na matatamasa lang natin kapag dumating na po yung kaharian sa tulong po ng pantubos. Yan. Isa din yun sa mga aspeto na pwede nating banggitin. Kay Brother Libres, paisuyo. Pwede rin nating ipaliwanag kung doon sa video, baka itanong ng mga naimbitahan natin ay nililibot yung tinapay at saka alak. Baka itanong nila bakit hindi kinakain o hindi iniinom. Pwede natin ipaliwanag sa kanila kung gaano kahalaga iyon. At mahaba-habang explanation yun sa kanila. Ipaliwanag natin para pagdating doon, alam na nila yung gagawin nila. Yun. So, yun sa mga pinakasustansya ng mensahe na iyon. Okay? Meron pa ba tayong gusto i-komento mga kapatid? Kay Brother Villavicencio sa harapan. Asuyo.
Kasi doon sa tanong, paano natin magagamit ang video? Siyempre, kailangang i-download natin ito. Baka naman pagkadating doon sa ating teritoryo, hindi naka-download. Kaya ngayon pa lang, i-download na natin pagkatapos nating panood sa kanila ito. Yun. Salamat. May kulang pa yun. Kay Brother Renz. Tama, bilang karagdagan lang, pwede nating ilagay yung video doon sa favorites para hindi na tayo mahirapan maghanap, baka mawala pa tayo sa paghahanap. Yun. Yung kasing paborito natin mga kapatid para sa buwang ito. Paisuyo, nakalagay sa favorite. Kay Brother Arjona, paisuyo, may kukomento pa. Gusto ko lang susugin yung sinabi ni Brother Brebris na yung pa-explain kung bakit kakaiba kasi kalimitan ang imbitahan natin, tanda natin, mga Katoliko, no, kalimitan. Ano. At alam naman sa kanila na dapat laging kumakain ng yung isda nila. No. At alam na sa karanasan natin dito, mayroon 2, 3. Kumuha na hindi naman angkop. No. Sa ganong kalagayan, baka kayo magbigay pansin doon kasi hindi naman talaga nila maintindihan kagad yung paliwanag. Okay, maraming salamat sa inyong mga kapatid. At ngayon, ipasa natin sa ating chairman. Okay, maraming salamat Brother Roy sa iyong bahagi. Tayo ay tumungo na sa huling programa natin, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ito naman ay gagampanan sa atin ni Brother Rizal Mihulio kasama ang kanyang reader na si Brother Jeric Nuestro. Sa aklat na Lubusang Magpatotoo, ito ay sa chapter 6, paragraph 18 hanggang 24, kasama yung kahon sa page 48. Kaya ating po silang tunghayan. Isuyo mga kapatid sa ating mga kopya at ating pong subaybayan yung ating pagtalakay. Tuloy na banggit na, mag-umpisa tayo sa paragraph 18. No? Ang paksa na ating tatalakayin ay pagpapatuloy ito doon sa chapter 6, si Esteban talagang kalugod-lugod sa Diyos at puspos ng kapangyarihan. Malalaman natin kung paano naging totoo ito talaga kay Esteban. Okay, so dumako tayo sa ating pagtalakay. Babasahin natin yung una, paragraph 18. Ano ang matututuhan natin sa pahayag ni Esteban? Pamilyar na pamilyar siya sa kasulatan. Tulad niya, kailangan din natin maging masugid na mga estudyante ng salita ng Diyos kung nais natin magamit ng tama ang salita ng katotohanan. May matututuhan din tayo kay Esteban tungkol sa kagandahang loob at pagiging mataktika. Kahit galit na galit ang mga tagapakinig niya, sinika pa rin niyang ituon ang kanyang pahayag sa mga bagay na pinaniniwalaan at lubhang pinahahalagahan ng kanyang mga tagapakinig. Kinausap din niya sila ng may paggalang, ano ba tinatawag ang matatandang lalaki na mga ama. Dapat din nating iharap ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ng mahinahon at may matinding paggalang. Okay, salamat po sa inyong pagbasa. Sa tanong, sa anong paraan dapat natin tularan si Esteban? Sister Mitch. Magbabanggit lang po ako ng isa. Yung una nga po dito, yung kanyang pagiging masugid na estudyante ng salita ng Diyos. Kita natin na si Esteban ay masipag mag-aral, kaya familiar siya sa kasulatan. Kaya matutularan natin ito kung meron din tayong daily Bible reading at personal study. Yun, tama. Brother Umali, so yun. Ikalawa, letter M din, mataktika. Pwede tayong maghanap ng common ground. Okay. Maliban doon sa nabanggit na, meron pa kayong nakakita punto? Brother, dito sa harap, Bilya Vicencio. Makikita rin natin kay Esteban yung magandang halimbawa na may paggalang siya doon sa kanyang mga kausap kasi binanggit doon sa Gawa 7 daw, sabi doon ni tinawag niya itong mga kapatid at mga ama. So doon pa lang ipinapakita na may paggalang si Esteban. Ganon din naman sa atin kapag tayo ay napaparap sa mga ganitong sitwasyon, dapat tayong maging mahinahon at mayroon din tayong paggalang sa kanila. Okay, tama yun. Salamat. Brother Roy, magsuyo. Dito rin sa unang Pedro 3:15, pinakita rin dito yung mabubuting mga katangian. Hindi lang kasi tayo kontento na puro karunungan, puro kaalaman. Hindi eh. Mabubuting katangian pa rin ang tutulong sa atin.
Sister CK, pakisuyo po. Ako naman nakita ko yung pagiging mahinahon. Mahinahon pero ito ay kalakasan. Mahirap kasi maging banayad tayo kapag hindi makaintindi or slow learner yung ating kausap or kahit pinapaliwanag natin mula sa Bible, siya ay hindi makukonvince agad. Pero yung binanggit dito na si Stephen ay mahinahon, ay tutulong yun sa ating kausap na maintindihan lalo yung ating sinishare na katotohanan sa kanila. Yun. Okay, Sister Retani. Minsan meron tayo na encounter na galit at katulad ni Esteban, pag naka-encounter tayo ng ganon, sikapin pa rin natin na ito ng ating pahayag sa mga bagay na pinaniniwalaan nila at pinahalaga ng ating mga tagapakinig. Tama po yan, no? So maraming salamat po sa inyong mga komento. No? Talagang pinagandaan niyo mabuti ang chapter 18 na to. No? Okay, lipatan natin yan. Dito tayo ngayon sa paragraph 19. Pero hindi tayo nag-aatagbiling ibahagi ang mga katotohanan ng salita ng Diyos dahil lang sa natatakot tayo magalit ang mga tao. Ni pinagagaan man natin ang mga mensahe ng kahatulan ni Jehovah. Magandang halimbawa rito si Esteban. Tiyak na nakita niyang hindi matalab sa manhid ng mga hukom na iyon ang mga patotoong sinabi niya sa Sanhedrin. Kaya sa tulong ng Banal na Espiritu, tinapos niya ang pahayag sa pamamagitan ng walang takot na pagsasabing tulad din sila ng mga ninuno nilang itagtakwil kay Jose, kay Moises at sa lahat ng propeta. Ang totoo, pinatay ng mga hukom na ito ng Sanhedrin ang Mesiyas, na ang pagdating mismo ay inihula ni Moises at ng lahat ng mga propeta. Wala nang mas masahol pa sa ginawa nilang paglabag sa kautosang mosaiko. Sa paragraph 19, paano buong tapang na inihayag ni Esteban sa Sanhedrin ang kahatulan ni Jehovah? Brother Ruistro. Pinakita kasi niya doon sa conclusion ng kanyang pahayag at talagang lagi nilang nilalabanan yung kalooban ni Jehovah. Sa Gawa 7, 51 to 53, makikita natin yung buong tapang na ipinahayag ni Esteban, yung hatol sa kanila. Doon sa 51 nga mga mapagmatigas at di tuli ang mga puso at tainga. Medyo masakit talaga, no? Yung mga panalita. Pero yun yung pinapakita nila. At sinabi pa nga rito na sa 52 naman, sino sa mga propeta ang hindi nyo inusig? Pero ginawa niya iyon sa pagkaalam na talagang hahatulan siya ng kamatayan ng Sanhedrin na to kasi kamakailan lamang hinatulan nila ang Panginoong Hesus ng kamatayan din. Nagpapakita talaga si Esteban ng hindi pagkatakot sa tao at sinabi nga doon, hindi niya pinalambot yung mensahe ni Jehovah, kundi buong tapang niyang inihag sa kanila yung kasamaan na ginagawa nila. Yun. Magandang punto, no? Dito sa unang mga panalita sa paragraph, ano yung hindi natin gagawin para paggaya kay Esteban? Sa panahon naman natin, halimbawa, ano yung hindi natin gagawin din? Kung halimbawa, nangangaral tayo dun sa mga sumasalangsa. Brother Roy? Turo sa atin na huwag nating pag-aanin yung mensahe ng katulad ni Jehovah, tulad ni Esteban. Kahit sa tingin natin, dito matalab, sa tulong ng Banal na Espiritu, tatalab din yun. Yan. Kaya pinatutuhan ulit tayo doon kay Esteban. No? Sister Gasil? Nakarelate din po ako dito sa hindi nag-aatubiling ibahagi ang katotohanan kasi minsan meron po akong kakilala na masaya yung pamilya nila. Kaya parang natatakot ako na ipasok yung mga payo pa sa Biblia, baka magulo pa sila, mag-away silang mag-asawa. Akala ko okay na sila, wag na lang doon. So bandang huli pala, may problema pala sila sa loob, hindi lang nila na ipapakita. Kaya dapat hindi tayo mag-atubili kung ano yung katotohanan, baka mas makatulong pa yun sa kanila.
Bakit ba tayo dapat na maging matapang talaga sa pagsasabi ng katotohanan sa tao? Ngayon pa lang, bakit dapat na maging matapang tayo? Kahit na sabi nga rito, hindi natin palalambutin. Bakit kaya kailangan gawin natin yun? Brother, Sister Mitch. Kasi po darating yung panahon na magbabago yung ating mensahe. So, mensahe ng paghatol na. Yun, tama. Ano kaugnayan nun sa ngayon? Brother Tom. Kaya ngayon pa lang talagang dapat tayong maghanda. Sinasanay, napakaraming pagsasanay ng Diyos na Yehova sa atin. Kaya yung paghahanda nasa atin. Kaya kapag dumating yung katulad ng sinabi ni Sister Michelle, darating yung paghatol. So yun na yung ating ipahahayag sa mga tao. Yeah. Okay, tama, no? Brother Luistro, meron pa punto? Tama po yun. Sa panahon ngayon, mabuting balita yung ating dinadala. At gaya na yung kinumento kanina, naghahanap tayo ng common ground. Pero may mga pagkakataon, kailangan nating ipakita sa kanila kung ano talaga tinuturo ng Bible. Halimbawa, meron tayong Bible study na kailangan talaga nating ipakita sa kanila. Ito yung mga hinahatulan ni Jehovah. Sa tamang panahon, kailangan natin i-share yon. Kapag natanong tayo, kamusta yung paniniwala nyo hinggil sa homosexuality? O, papalambutin ba natin yung mensahe ni Jehovah na parang kagaya na ibang relihiyon na parang tinatanggap na nila? Papakita natin hindi dahil hindi nagbabago ang pamantayan ni Jehovah. Kaya sa pagkakataong yon, maging matapang tayo, sabi nga ng para po, kahit maring maka-offend tayo sa mga tao, hindi natin palalambutin yung mensahe ni Jehovah. Hanggang punto. Brother Calzo, meron pa punto? Kailangan talaga huwag i-compromise yung katotohanan. Kasi kung minsan baka nakikipag-usap tayo, yung komento niya, alam mong mali, pero para lang ma-appease mo siya, para bang tama yung sagot mo. Pero hindi dapat tama. Kasi alam mo mali eh. Ang dapat sasabihin, salamat sa opinion mo. Ganon. Ayun. Pero wag din naman daw agad natin sabihin mali. Pagkalala na kung umpisa pa lang naman kausap natin. Huwag natin mamaliin, ika nga. Okay, tama yung maganda yung punto ni Brother Calzo. So, maliwanag na, no? Dito tayo ngayon sa Panginoong Hesus, tanggapin mo ang buhay ko. Tingnan natin kung anong nangyari kay Esteban matapos niyang matapang na magpatotoo. Dahil sa di maikakailang katotohanan ng mga pananalita ni Esteban, nagpuyos sa galit ang mga hukom na iyon. Hindi pa nga sila nahiyang ipakita na nangangalit ang mga ngipin nila. Malamang na natanto ng tapat na lalaking ito na tulad ng kanyang Panginoong si Jesus, wala siyang maasahang awa mula sa mga hukom na iyon. Kinailangan ni Esteban ng lakas ng loob upang harapin ang mangyayari sa kanya. At tiyak na napatibay siya ng gusto sa pangitaing may baitang binigay sa kanya ni Jehovah. Nakita ni Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos. At nakita rin niya si Jesus na nakatayo sa kanan ni Jehovah. Habang inilalarawan ni Esteban ang pangitain, tinatakpan naman ng mga hukom ang kanilang mga tainga. Bakit? Hindi pa natatagalan ng sabihin ni Jesus na sa hukumang din ito na siya ang Mesiyas at na malapit na siyang upo sa kanan ng kanyang Ama. Pinatunayan ng pangitain ni Esteban na totoo ang sinabi ni Jesus, na siya nga ang Mesiyas na ipinagkanulo at ipinapatay ng Sanhedrin. Dahil dito, agad nilang ipinag-utos na pagbabatuhin si Esteban hanggang mamatay. Okay, sa talatang paragraph 20 at 21, ano ang naging reaksyon ng Sanhedrin sa mga pananalita ni Esteban at paano siya pinatibay ni Jehovah? Pwede muna tayo sa unang bahagi ng tanong. Tingin natin para makapag-komento yung iba. Ano reaksyon? Okay? Okay, Brother Umali. Gaya ng makikita natin sa larawan, magkakaroon tayo ng idea. Ayon sa caption, galit na galit sila tapos nagngangalit yung mga ngipin nila. So sa study note, ang ibig sabihin nun, parang sinugatan. So pag sinugatan tayo, magagalit tayo. Ganon din yung reaction nila. Galit na galit sila kay Esteban.
Kaya yun ang brother, no? Salamat po. Brother Calso, meron pa punto. Kasi itong mga 71 na member ng Supreme Court yan di ba kagalang-galang yung position nila. Pero dahil sa sobrang galit nila, parang nawalan ng dignidad. Ano? Wala na ng dignidad. Kumbaga, kahiya-hiya yung iginawin nila. Kumbaga, unbecoming of ano tawag dito, mga Chief Justices o Assistant Justice. Hindi dapat yun gawin. Yun. Kaya si Esteban, dahil doon sa reaction ng kanyang mga kausap, ano nadama niya? Brother Libres. Nasa isip nun ni Esteban na talagang walang awa itong mga Sanhedrin na to. Walang gusto talaga siyang patayin. Tulad ng ating Panginoon Hesus, ganun din ang ginawa nila kay Esteban. Yan. Tingnan natin, ano ang nangyari. Ganun na, damdamin ni Esteban, di ba? Baga talagang wala na, okay na, ano na to? Todo na to. So, merong ginawa, may naasahan tulong si Esteban. Tatanong natin, at paano siya pinatibay ni Jehovah, Esteban, kung sa ganun niyang kalagayan? Paano siya pinatibay? Brother Flores. Dito ay pinatibay siya sa magitan ng pangitain. Nakita ni Esteban yung kalulhatian ng Diyos na Jehovah. At nakita rin niya na nasa kanan nakatayo ang Panginoong Hesus. Na maliwanag na nilalarawan lang nito na nung si Jesus din naman ay narito pa sa lupa, nung siya ay mapaharap din sa hukumang ito, pinaliwanag niya na siya ay aakyat sa langit at maging natatayo sa kanan ng kanyang ama. Kaya nang ipaliwanag ito ni Esteban, dito ay tinakpan ng mga tainga ng mga pinunong ito, ang kanilang mga tainga, sapagkat alam nila naalala nila na yung pangitaing ito ay sinabi na ng Panginoon Jesus. Ito ay nagiging paglalarawan ng katuparan ng mga pangyayari. At tunay na sila ay nagagalit, lalo na sila nagalit dito. Palibasa, nakita niyo yung kalulatian ng Diyos at saka ni Jesus. No? Ano ang epekto nung kay Esteban? Brother Easy. Yamang yung huling ni-railroad na kaso doon ng Sanhedrin na si Jesus ay nakita niyang nasa kanan ni Jehovah. Yun yung nagpatibay ng loob sa kanya na kahit ganito yung nangyari, kahit masama yung maging resulta nitong kasong ito, tiyak napasaya niya si Jehovah. Sa atin naman, ano yung aral natin doon? Tanda natin, may pangako rin si Jesus sa atin, di ba? Ito, pinatibay niya. Nagpakita sila kay Esteban. Sa panahon natin mga Kristiyano, pag nakaranas din tayo ng paghusik, ano ba yung pangako ni Jesus Christ? Alam natin yun, di ba? Yung nakaulat sa Mateo. Brother Roy. Sabi ni Jesus makakasama niyo ako hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Kung yun tayo man ay pinag-uusig, halimbawa kamatayin man yung hatol, kasama natin si Jesus. Bahala na si Jesus doon, mamatay man tayo mabuhay, kay Jehovah tayo. Yan. Tama yan, no? Hindi tayo iwan. Sigurado niya, no? Yun ang assurance niya sa mga lingkod niya ngayon. Brother Alistro? Marami tayo nabasa mga karanasan ng mga kapatid sa modernong panahon natin na kung saan ay tumanggap ng hatol pero nanatili silang kalmado dahil nga sa tulong ni Jehovah. Kasi napatibay sila na nakita nila, nadama nila na sinasang-ayunan sila ni Jehovah kaya nga sila nahatulan dahil sa pagiging tapat nila. At na marami mga kapatid ang nakaranas niyan. Totoo, hindi tayo makakita ng supernatural vision na kagaya rin ni Esteban noong panahon niya. Pero tinayak sa atin at talagang nakikita natin na ang Diyos na Jehovah, pangunguna rin ng Panginoong Sus, hindi rin tayo pababayaan sa panahon natin sa ngayon. At nakita natin yung paglalarawan sa mukha ni Esteban sa umpisa ng chapter na ito, di ba? Ano daw yung itsura ng mukha ni Esteban nun?
Para siyang mukhang ano? Brother Nolan. So doon sa mga parapon na yon, nakikita natin yung mukha ni Esteban na sinabi ng Bible parang anghel. Ibig sabihin, hindi pinagsisihan kung ano man nagawa niya, kung ano man yung ginawa niya na ihayag yung mabuting balita sa mga tao. Ayun. Kasi nga, ito yung punto, ano? Siya ay hatulan, pinatibay siya doon sa nakita niyang pangitay. Kaya nagmukhang ano daw siya, tingnan natin dito sa paragraph 22 at saka 23. Gaya ng Panginoon niya, namatay si Esteban ng may kalmadong puso na puno ng tiwala kay Jehovah at pagpapatawad sa mga pumatay sa kanya. Dahil posibleng nakikita pa niya ang pangitay ng anak ng tao na kasama ni Jehovah. Sinabi niya, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang buhay ko. Tiyak na naalala ni Esteban ang nakapagpapatibay na panalita ni Jesus, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Nanda kong huli, nanalangin siya sa Diyos sa malakas na tinig. Jehovah, huwag mong singilin sa kanila ang kasalanan ito. Pagkasabi nito, namatay siya. Sa gayon, si Esteban ang pinakaunang naiulat na martir na tagasunod ni Kristo. Pero nakalulungkot, hindi siya ang huli. Hanggang sa ngayon, may ilang tapat na lingkod ni Jehovah na ipinapapatay ng mga panatiko sa relihiyon, panatiko sa politika, at ng iba pang malulupit na mananalansang. Sa kabila nito, may dahilan tayo para magtiwalang gaya ni Esteban. Naghahari na ngayon si Jesus, taglaya na pakalakas na kapangyarihang pinagkulob sa kanya ng kanyang Ama. Walang makakapigil sa kanya sa pagkabuhay muli sa tapat ng mga tagasunod niya. Okay, salamat. Sa tanong, sa anong paraan magkatulad ang kamatayan ni Esteban at ng kanyang Panginoon? At bakit makapagtitiwala ang Kristiyano sa ngayon na gaya ni Esteban? Okay, unang bahagi muna, sagutin natin. Magkakatulad ng kamatayan ni Esteban at saka ni Jesus, ng Panginoong Hesus. Sister Rich. Bago nga sila mamatay, pareho nga silang nanalangin sa Diyos na Jehovah na patawarin yung mga pumatay sa kanila. Mababasa nga natin sa Lucas 23:34 yung sinabi ni Jesus na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. At yung kay Esteban naman sa Gawa 7:60, sinabi niya na, Jehovah, huwag mong singilin sa kanila ang kasalanang ito. Ayun, pareho, no? Brother Luis Ron, ipunta pa. Salamat po, Sister Mali. Pareho silang pinatay. Hindi natural death yung nangyari sa kanila. At bakit sila pinatay? Kasi pinaratangan sila, mga kriminal. O Panginoong Sus, sabi, namusong din. Ganon din si Esteban. Ganon din yung charges sa kanya. Pero pareho sila na namatay na tapat sa Diyos na iyo. Okay, salamat. At bakit makapagtitiwala ang mga Kristiyano sa ngayon, gaya ni Esteban? Tayo naman ang tinatanong. Ano din ba nararanasan natin sa ating panahon ngayon? Ano bang nangyayari sa ilang sa mga kapatid natin? Hindi ba dito sa atin, sa ibang mga lugar? May katulad Esteban bang nangyayari? Brother Trisora? Bukod sa tinutularan ng maraming Kristiyano, yung lakas ng loob ni Esteban, marami din sa mga tapat na ito ang nakararanas din ng mga pagpapahirap na dinanas na katulad ni Esteban. May mga pinapapatay din ng mga panatiko sa reliyon, panatiko sa politika, at malulupit na mananalansang. Kaya masasabi natin na katulad din ito ng mga naranasan ni Esteban. Okay. Paano naman tayo na pinatitibay ngayon? Wala naman pakitain kayo na pinapakita si Jesus Christ. Ano? Tulad ni Esteban, nabuksan yung langit, nakita niya. Paano natin? Sa panahon natin, mga Kristiyano ngayon, paano naman tayo pinapatibay? Okay, brother, magpili. Doon sa pangitain, nakita ni Esteban na ating Panginoon Jesus na nasa kanan na ng Diyos na Jehovah.
tayo naman sigurado tayo dahil alam natin si Jesus naghahari na noong 1914. Kaya siya na yung may kapangyarihan na binigay ng kanyang ama, si Jehovah, na bumuhay ng mga patay, lalo na yung mga tapat na lingkod niya. Ayun. Liwanag na sa atin yun. Okay, Brother Luis, may punto pa? Pinakita ng paragraph din na si Esteban ang unang martir. Usually, pag una, medyo mahirap eh. Kasi wala ka pang tutularan gaano. Bagamat meron, syempre, yung mga sinaunang halimbawa ng mga lingkod ni Jehovah, yun marahil ang naisip rin ni Esteban. Pero siya yung unang martir na talagang namatay pagkatapos na mamatay ang Panginoong Jesus. Sa panahon natin, napakarami na ng pwede nating tularan, gaya na nabanggit na kanina. Bukod pa sa modernong panahon natin, na libo-libo ring mga kapatid ang namatay dahil sa katapatan nila kay Jehovah. Kaya kung titingnan natin, meron tayong masigit na pampatibay kaysa nung panahon ni Esteban. Kaya dapat lamang na masking matagumpay din tayo kung sakaling mapaharap din sa atin ang ganung pagsubok na gaya ng hinarap ni Esteban. Okay, maliwanag yung punto. Talakayin natin yun dito, yung martir sa anong diwa. Banggit kanina, ha? Ano ba yung martir dito? Okay, Brother Umali. Sa original na diwa, yung salitang martir, tumutukoy sa isang taong nakasaksi. Pero noong mga 200 CE, medyo nag-adjust yung definition nun. Pwede na tumukoy sa isang tao na inusig, inaresto, yung nanindigan dahil sa pananampalataya niya. Kaya sa diwa, si Esteban yung unang taong martir. Okay, ano pa? Di ba yung saksi, yung lang nakakita sa pangyayari? Ganun ba yun? Si Esteban, kapit sa kanya, nakita niya yun, di ba? Okay, Brother Roy. Hindi lang sa nakikita ng mga mata o kaya ocular na nakikita. Binanggitin dito na kapag sinabing saksi, lumalarawan din o nagpapakita din na nagpapatotoo siya tungkol kay Jesus. Mensahe, katotohanan. Dito makita natin na pagiging saksi ni Esteban ay talagang more on hindi lang sa more on informasyon, kundi sa katotohanan din talaga na nangyari yung mga bagay na sinasabi niya. Totoo. Yan. Kasi minsan sa ating teritoryo, di ba? Sabi sa atin yung kausap natin, saksi kayo, bakit? Nandun ba kayo? O, di ba? Paano natin sasagutin yun? Rather easy. Ibang-iba rin yung pananaw ng sanlibutan doon sa salitang martir. No? Minsan, iniisip nila yung pagiging martir ay halimbawa, masyado ka nagsasakripisyo sa isang bagay na wala naman talagang patutunguhan. Hindi ganun yung binabanggit dito talaga na original na kahulugan nun. Kundi ito ay sumaksi kahit hindi ka pa namamatay. Actually, pwedeng mga hulugan pa rin na martir ka pa. Okay, tama yan, no? Medyo may clean na ating oras. Pero doon sa ating insight, mga kapatid, yung mga unang pananalita, yung forward, makita nyo doon yung definition, bakit kailangan may saksi. May paliwanag doon, haba, kaya lang hindi ko mapaliwanag mabuti. No? Pero nandun yung paliwanag sa insight tungkol sa pagiging mga saksi. At sigurado, marami tayong matutunan doon. Okay, basahin natin yung huling paragraph. Nakita ng lalaki si Saul ang lahat ng ito. Pabor siya sa pagpatay kay Esteban. At binantayan pa nga ang balabal na mga bumabato kay Esteban. Di nagtagal, pinangunahan niya ang sunod-sunod na malulupit na pag-uusig sa mga Kristiyano. Subalit mag-iiwan ng namamalaging epekto ang kamatayan ni Esteban. Dahil sa kanyang halimbawa, lalong napatibay ang ibang mga Kristiyano na matiling tapat at magtagumpay gaya ni Esteban. Karagdagan pa, tiyak na sising-sisi si Saul. Nang maglaoy, mas nakilala bilang Pablo sa tuwing maaalala niya ang kanyang naging papel sa kamatayan ni Esteban. Tumulong siya sa pagpatay kay Esteban, pero nang maglaon ay natanto niya. Dati akong mamumusong, mag-uusig at walang galang. Malinaw na hindi kailanman nalimutan ni Pablo si Esteban at ang kanyang mapersang pahayag noong araw na iyon. Sa katunayan, ang ilan sa mga pahayag at akda ni Pablo ay may kaugnayan sa mga temang nakapaloob sa pahayag ni Esteban. Sa paglipas ng panahon, lubusang natular ni Pablo ang halimbawa ng pananampalataya
at lakas ng loob na pinakita ni Esteban. Isang lalaking talagang kalugod-lugod sa Diyos at puspos ng kapangyarihan. Ang tanong ay, matutularan din ba natin si Esteban? Maraming salamat, Brother Jeric, sa inyong mahusay na pagbasa. So, dumako tayo sa tanong. Anong naging papel ni Saul sa pagiging martir ni Esteban at ano ang ilang namamalaging epekto ng kamatayan ng tapat na lalaking ito? Okay. Sagot po natin, Brother Roy. Yung papel ni Saul doon ay isa siya sa mga pumabor para patayin si Esteban. Okay, ano papel ni Saul? Ano naman yung namamalaging epekto? Paano nagkaroon ng epekto kay Saul yung nangyari kay Esteban? Brother Luistro. Nakatutuwa na bagamat nung umpisa na pumabor siya sa pagpatay kay Esteban, eventually after some years, naging Kristiyano rin si Apostol Pablo. At siya nga pa nga ang nanguna sa gawaing pangaral. Sabi nga ng paragraph ay ilan sa mga pahayag ni Apostol Pablo ay binuo niya doon sa tema ng pahayag na narinig niya mula kay Esteban. Kaya hindi nakalimutan yung speech na narinig niya mula kay Esteban. Bukod pa sa nagpatibay din ito sa ibang mga kapatid na manatiling tapat. So, wala na tayong oras magpatid. So, yun po, maraming salamat sa inyong mga ilang mga komento. Balik tayo sa chairman.